Update lang, wala pa rin tayong booking. Anong oras na? Mag-11 o'clock na. First time lang nangyari sa akin ito mga koys. Ako na lang magsa dito pero hindi ako pinapasukan. Bakit ganun? Hindi ko alam mo bakit. Maalat sa akin yung araw na to. Mga koys, sana okay lang kayo kasi ako okay na okay. Yo, what's up mga koys? Good morning. Happy Sunday. At ngayon, samahan nyo ako mag-ride ngayong linggo at December 29, 2024. Tatapos lang ng Christmas at hinihintay natin ang pagbalik ng bagong taon at magto-2025 na mga koys. At ngayon, samahan nyo ako ngayon magdi-deliver tayo. Magpuputpanda tayo ngayon mga koys. Nasanay kayo mga koys na tuwing linggo meron tayong mga siniset na ride kung saan mga bundok ang mga pinupuntahan natin. Pero ngayong umaga 9:22 mga koys, samahan nyo ako mag food panda at kumita ng pera. So yun mga koys, tara. Ang kinuha akong session ngayon ay 9:30 at so meron tayo 8 minutes para tayo ay mag-in at umpisa ng araw deliver tayo ng mga pagkain mga koys. Ang content natin ngayon ay para sagutin yung mga question ng ibang tropa natin na nasa comment section sa YouTube at yung mga na-appreciate natin mga message. Subukan din natin mga koys na magtanong sa ibang kapanda biker natin yung kaya lang natin itanong at kaya lang rin nilang sagot dahil ngayon na linggo. Pero mga koys, nandito na tayo sa tambayan. Dito tayo tumatambay pag kukuha tayo ng mga deliver or magbubuk. Yung mga nagbubuk dito 9:29, maaga tayo na 2 minutes. Ayun, yung mga tropa natin na maaga nandito. Sila yung mga full timer na nagpuputpanda dito. So ang content natin ngayon mga koys ay kung maganda ba yung kitaan dito sa pagpuputpanda rider. At marami tayo itatalakay ngayon, lalo na yung bakit hindi pa ako nagmumotor or anong disadvantage at advantage ng motor at ganun din ng bike. So yung mga koys, yun yung tatalakayin natin para sa araw na ngayon. At yun, habang naghihintay tayo na may pumasok na booking at nandito tayo sa tambayan. Nandito si Wendell at si Kuya Freddy. So ito yung mga nauna na bago ako nagputpanda. So, sila yung mga nagtuturo sa atin kung ano yung mga diskarte, ano yung mga So may mga interview tayo mamaya para sa kanila. Ikaw Del, gaano ka nakatagal nagpuputpanda? Ano lang, August lang. August, September, October, November, December. So 4 na buwan. Si Cap Freddy, gaano ka nakatagal kuya nagpapanda? 2 years. 2 years. So ito, sabi nating patikan. At yun, maganda ba ang kitaan sa pagpuputpanda kuya? Paano mo nasabi kuya? 1 to 10, ano yung pinaka maganda doon? Yung pangit 1, yung maganda 10? 9. So yun, hindi pa rin perfect pero mataas na rin. So yung mga boys, kung nasuka na silang dalawa parehas. So matataas na yung mga batch niya mga boys. So mga pasok niya mga 40-50. Tapos malalapit lang. So huwag natin gambalain yung mga kitaan nila ngayon. Kung aalis sila, aalis sila. Nanakaw lang tayo ng mga oras para sa mga katanungan ngayon. 29. So yung September niya mga ko is 4,000. October niya 24. November niya 25. So yan yung mga nagpo-full time dito mga kois. Ngayong ano lang yan ngayong September, October, November. So December papalo yan. Siguro parang nakakubra na ng 13 month, parang ganon. Saka pipick up Jollibee dito. Ever. Tapos saan mo didarap? Dito, Okay. Darap, magkano? Ito nga pagkarating 43? Tawid lang.
koy, sumagot muna tayo ng question and answer tayo ngayon mga koy. Ang tanong ni Realme Pad S1P, need pa ba ng tax identification number pag-apply kay Foodpanda? Yun, tax identification ID. So isa yun sa mga ipapasa mo para sa mga requirements pag nag-apply ka ng Foodpanda online. Tanong naman ni Fly FFRM 6951, sabi ng iba di daw maka-apply pag hindi binili uniform kit nila. So nag-apply naman ako mga kuis, at wala akong binili na kahit ano. As of now wala pa rin. Kung ano yung pwede mong gamitin mo, kung ano yung pwede mong bilhin mo. So wala naman, di naman sila mahigpit, or yun nga, kailangan lang yung maganda yung yung appearance mo pag tumanggap ka ng deliver at magdi-deliver ka kay Foodpanda, dahil para maganda rin yung tingin sa atin ng mga customer. Umuwi ko yung Fred, umuwi. Minsan pag nakakita ako ng tornilyo sa daan, naiisip ko yung ito eh. Pati si Jonas, di ba may kulang rin siyang tornilyo. Wala dyan, mag-release ka. Uulan na naman. Magkikilamsi ka na lang. Punas-punas lang. Ang linis mo lang dyan talaga dito, yung drivetrain mo. Kahit ito, punas na lang yan. 10:08 na. Abot din eh. Ang deliver ko lang, yan lang sa Kalayaan. Putik na yan, yung pinalayo. Pagka ganun, anong ginagawa mo? Buti na lang ako kontak ko, tapos ang kinakausap ko na lang kung saan sa pwede ikita. Ganun, pwede ka magpa-add nun pagka wrong pin. Wala, hindi ko na inaano eh. So yung mga boys, weather lang talaga dito sa pag-aantay ng deliver. So mula kaninang lumabas tayo hanggang 10:10, wala pa rin tayong buena mano. So kapit lang, ganun talaga. Stay put lang tayo, tapos waiting tayo lagi. So habang naghihintay tayo na booking mga boys, magbasa muna tayo ng mga tanong. Sabi dito ni Fly FFRM 6951, pwede po bang barangay clearance ang submit pag bike care lang? So sa tanong mo boys, kung pwede bang barangay clearance, ang tinatanggap ni Foodpanda is police clearance or police clearance or NBI clearance, kasama sa attachment pag nag-apply ka online through ay Foodpanda. Ito naman yung tanong ni James Kent E2R. Matanong lang po, hawak nyo ba oras nyo kapag nag-Foodpanda kayo? So hindi sa ganun mga boys, hindi mo hawak yung oras, pero mas maluwag yung oras kay Foodpanda, dahil sa kapag nag-aantay ka ng booking or delivery, parang tumatambay ka lang rin. At the same time, pwede ka rin, halimbawa, yung kumain ng mabilis habang may delivery ka, na hindi natatapakan or nasasagasaan yung oras ng pag-deliver. Kumbaga, kasi piniprepare pa rin yung mga pagkain na i-deliver. So titignan mo yung pinaka-delayed or yung preparing time niya. So pwede kang sumundot doon kung ano yung gusto mong gawin. Tapos hindi mahigpit, or meron rin option si Panda na pwede mong i-pause yung duty mo kung may mga iba kang gagawin or may iba kang dadaanan or iba kang na pagdesisyonan mong gawin, or pwede mo na kagad i-pause yung pinaka duty mo hanggang matapos yung oras. So yun, mga option ng ganun si Panda mga koy. Update lang, wala pa rin tayong booking. Tapos na mag-11 o'clock na, 10:34. Antayin na lang natin na may pumasok hanggang sa So sagutin natin yung
anong disadvantage at advantage pag motor. Sa mga naririnig ko or sa alam ko lang mga kasi hindi naman tayo sa nagmamarunong. Pagka motor kasi, ang advantage yan, syempre mas madali kang makakarating sa pupuntahan mo. Dahil sa bilis at yun nga, hawak mo yung pinakakalsada, hindi ka mapapagod. Unlike sa bike, bago mo ma-drop yung or pick upin yung deliver, kailangan mo munang maghirap po with jack, pumunta sa vendor at i-drop ang delivery. So yun yung versus ng motor sa bike. Mas malaki yung pwede mong mailagay na bag. So mas maraming, kung double booking ka or mas madami kang items na kailangan mo i-deliver, yun, isa rin yun. Dahil pag bike, malaki nga yung lalagyanan mo, mas mabigat naman. So iba rin yun, lalo na pag may mga ahon sa bike. Isa sa mga mahirap yun na sitwasyon sa pagbabike. Sa kita pa lang mga kuis, yung pinaka minimum ng motor, pinaka mababa daw niyan 30, 40, 50, maabot ng 100. Dahil yun nga, malalayo, madali mong puntahan, mas malaki yung chance mo na kumita na mas malaki. Unlike sa pagbabike naman, tama lang yung pinaka amount or fare ng pagbabike. Pinakamalaki na niyan mga kuis is minsan 100 na yung pinakamalaki niyan, pero swertein ka pagka hindi ganun kahirap yung pupuntahan mo, lalo na yung may walang tawid ng footbridge. Pero 100 more on padyak ka lang mga kuis. Fare ng bike is malayo sa motor syempre. Ang disadvantage naman mga kuis, mamaya sabihin natin, yung mga tropa natin busy na nakaka-deliver tayo, wala pa rin tayong booking ngayon mga kuis. Hindi ko alam kung bakit maalat sa akin yung araw na to. Ako na lang magsan dito pero hindi ako pinapasukan. First time lang nangyari sa akin ito mga kuis. Kahit pa paano nung time na yun may pumapasok sa akin pa isa-isa. Pero ngayon talaga wala pa ako kahit isang buwan na mano. So yun mga kuis, figure out ko na kung bakit ganon. Dahil natira tayong hindi natin na-remit. Magkano amount yan mga kuis kung hindi mo na-remit? 62 pesos. Hindi ka papasukan ng booking. Remit mo tayo 62 pesos. Tara, para pasukan na tayo. Pinaalala na nakaka-block pala ako kasi kahapon may natira akong 62 pesos na hindi na i-remit. So mahalagang pa rin kay Foodpanda. Bakit hindi ako pinapasukan ng booking? Kanina pa ako. Ay mga kuis, update. Nag-remit na ako. Wala pa rin pumapasok. Ano pa talaga? Hindi na ako mahal ni Foodpanda. Linggo ngayon, mga tao magsisimba, wala sa bahay. Tapos na magsimba, papunta na ng mall, kakain sa labas. Yun yung unang-unang rason. Matik yan. Siguro yun ay isa sa mga dahilan kaya matumal ngayon mga kuis. Pero kung hindi mo naman susubukan lumabas, di mo naman malalaman. O magkwentuhan na lang tayo dito mga kuis. Kanina nasa 99% na yun. Nasa 57 na lang. Wala pa rin booking. Ito, 4 na deliver. Ito kararating lang. Ha? 4. Ito, wala pa. Ako wala pa. Tapos umuulan pa. Wala, mapapauwi tayo ng di oras ito mga kuis. Question and answer ulit tayo mga kuis. Kuis Leoya 3613. Sabi niya dito, maganda ba kitaan sa Panda? Hindi mo masasabi maganda kitaan kung hindi ka pa kumikita. I mean, hindi mo pa malalaman kung hindi ka pa lalabas or hindi ka pa. Kasi minsan kahit lumalabas ka or katulad ngayon, matumal. Kanina pa akong 9:30 at anong oras na? 11:31 na. So wala pa rin tayong booking. Weather lang talaga mga guys. Pero pag once na kalakasan talaga, talo pa yung mga minimum wage ang kita. Pagod pa sila sa stress, kami pagod lang sa katawan. Pagod lang kami kakapedal. Ayun mga guys. Ito naman si Aomori 8668.
Katatanggap lang din sa akin ng Foodpanda Biker Idol. Okay lang naman pala kahit hindi na kumuha ng Foodpanda uniform basta naka proper attire pag nagdi-deliver. Yun yung tanong niya. Mga tropa natin, may mga hindi naka uniform, may mga naka uniform din. Pwede naman basta yung maganda lang yung postura mo, kumbaga yung presa mo mata. O na yan, basta yun nga, proper attire lang. Nagsuggest si Dongori Mos TV. Pag ano idol, upgrade ka na ng motorsiklo. Panda rin ako for 2 weeks pa lang. So dyan sa pag-upgrade ng motorsiklo, parang medyo hindi pa ako decided dahil unang-una sa motorsiklo marami kang isa sa alang-alang. Katulad ng kailangan may rehistro ka, lisensya, motor. Tapos isa sa mga ano yung parking. Nahirap yun sa parking. Tapos baba. Yun pa lang naman yung mga naano ko dyan. Yung hindi ka pwedeng counter flow. Unlike sa bike, pwede kang counter flow. Pwede kang iwanan mo yung bike mo kahit saan. At yun, pwedeng sumingit-singit. Yun yung advantage. Pero yun nga, sa kitaan, mas malaki yung sa motor kesa sa bike. Pero kung hindi mo naman kailangan makipagbardagulan, siguro pwede na rin kahit bike ka na lang. Yun. Tsaka walang sa maintenance sa bike mas mababa yung ano natin sa bike. Basta maayos, properly working yung bike natin mga boys. Okay naman. Pwede. Mga boys, out of nowhere bigla tayong pinasukan from Ever Gotesco, Yoshinoya Ever. Tatawid tayo dito sa may Don Antonio Heights. So 61. Tara na, apong maambon pa lang pala. Eh, sa inyo next niyan mga idol. Uy, sumaambon pa. Gandang bungad. First deliver, bilang lumakas yung ambon. Foodpanda 126. Balik quiz, nag-message yung customer kung pwede daw bang magpa-add ng order. Usually sa mga ganito kasi hindi tayo allowed mag-abono. So kahit gustuin pa man natin pagbigyan ang customer, wala rin tayo extra pera para i-order yung gusto nilang i-add. Hello po, good morning po. Foodpanda po. Ito po. Kasya. Okay lang po. Thank you po. Yan mga boys, drop na natin yung deliveries natin. At may pumasok, to go, Diego Silang. Kaso masyado malayo na to mga boys eh. Bandang Luzon na. Balik tayo dun mga boys dahil maambon na. So para hindi tayo abutan ng ulan sa malayo, kailangan natin bumalik. Yung tungkol dun sa pinag-usapan natin kanina na sa motor or sa bike, bakit hindi pa ako magmotor? So siguro sa ngayon hindi pa tayo makapagmotor kasi non-pro pa yung lisensya natin. At the same time yung motor natin, hindi ko lang sure kung pasok dun sa model na required kay Foodpanda.
Kasi di ba kaya nga tayo nag-bike Food Panda para at least kumikita ka na, nag-exercise ka pa. Hanggat kaya ko pang mag-pedal, tutuloy-tuloy natin to mga koy. Yo. Pumasok nung umalis ako. Yung pumasok sa inyo sa Lanay. Kakabalik mo lang. Kaso hindi mo kinuha. Napasukan ako sa kabila ulit. Kaso ang hirap kasi bumalik eh. Pawis na pawis ka na babalik, tapos babalik ka na naman sa kabila. Tayo tayo ng panibago. Ngayon kasi tropa nga oh. Pinasukan Talanay. Kaso masyado malayo kasi. Tapos pabalik Ahon. Kaya yun, hindi niya muna tinanggap. Kaso pagka medyo lumayo ka kasi ng konti, medyo talo na eh. Tapos medyo yung bigayan pa. Kung hindi maganda yung bigayan, wala rin. So yun mga kakoys, pinasukan tayo ng booking sa Wendy's, ang pick up. Drop off ulit sa kabila, 50 plus. So okay yun kahit pa paano. So yun mga koys, kaparehas pa rin ng kanina. Doon tayo tatawid sa kabila. Nakita nyo naman kung paano ako pabalik, diba? Ang daming tao doon sa may rampa. So ganun ulit gagawin natin para makatawid lang tayo ng hindi tayo naaabala. May ulan mga koys, pero makulimlim pa rin. Food Panda po 517. Sumaambon na naman. Hindi mo maintindihan yung panahon. Ambon, araw, ulan, ambon. Ay nako. Tapos pinasukan tayo ng booking McDonald's dyan sa Holy Spirit. Tapos doon sa kabilang, sa may BF, medyo malayo kasi. Medyo talo sa fare. Kaya balik na lang tayo. Antay na lang ulit tayo dyan. Talo sa pagod eh. Umuulan. SNR, hindi kasya sa bag. Umuulan. Anong gagawin natin mga boys? Tatanggapin natin sa kabila. Sige, okay, pwede. Mga boys, hindi pala pizza sa SNR. Ano lang, kasya sa bag natin. Tapos naka-ready pa. Patawid na tayo. Approve. Buti hindi pizza. Kasi umuulan eh. Nakalabas sa bag natin yung pizza. Mababasa. Pero lalagyan ko sana ng kapote. Pero hindi pala pizza ang deliver. So magandang balita yun mga boys. Tawid muna tayo sa kabila. Nakarating din sa kabila. Ang daming struggled sa footbridge. Papasok tayo dito sa Ever sa loob. Food Panda po 390. Mga koys, yung SNR kasi dito, so sobrang laki ng pizza niya, o hindi kakasya sa bag, ipapatong siya sa taas, wala siyang tali. Tapos yun nga, pag umuulan, Ma'am April 336. Ayan ma'am, picturean ko na lang. Okay. Thank you po. So pinasukan tayo ng booking mga koys sa kabilang sa Holy Spirit. Kaya 10 piso nga kuya. Thank you. Madam, dito po ba yung House of Cactus? Bakit naman gano'n? Hindi naman talaga tayo nakaka-move on.
Ang yabang mo, tangina mong buang ka. Ma'am Sandra, doon sa may everlasting yata nakapin, ma'am. Okay. Pag gano'n kasi ma'am talaga, magbe-base kami sa pin. Pwede ka mamaya. Gabi. Ma'am. Ay, ito na lang. Thank you, ma'am. Picture ko na lang, ma'am. Thank you, ma'am. Pasensya na ulit. Ito yung mga kuis. 218 na mga kuis. Kakain pa tayo ba eh. Bale yung mga kuis. Try natin bumalik dun sa tambayan. May kainan doon tayo kakain. Kakain muna tayo. Magkano sa atay? Isa nga po, tapos isa't kalahating kanin. Kakain muna tayo mga kuis. 3 o'clock tayo babalik sa session. Ha? Yan mga kuis, pinasukan tayo ng deliver. 54 pesos. Tawid. Dito lang yan, malapit lang. Kayang kaya. Tatawid ka lang to sa kabila. Pagkakuha mo dito, punta ka sa may Sandigan. Yung footbridge ng Sandigan, doon tayo akyat. Tapos tatawid tayo dito. Instant 54 pesos na yun mga kuis. Magandang bigayan na yun. So tara. $156 meron na. Hindi na tayo magpo-footbridge dahil ayaw ko magbuhat ng bike. Bigat ng bike ko eh. Maling gagawin natin, dito na lang ulit tayo sa tunnel. Medyo makaka-conserve pa tayo ng energy pag sa tunnel tayo dumaan. Kasi kakakain lang natin mga kuis. Kailangan natin magdahan-dahan. Mamaya magka-appendicitis pa tayo mga kuis. Picture ko na. Thank you. Mga kuis, meron naman si Michael Bondok, sabi niya ganun, buti ka pa, batch to ka na agad. So bago ko makuha yung batch na yan mga kuis, nag-uumpisa ako, bago pa lang ako nun. Auto accept ako, so lahat ng mga pumapasok na booking kahit magkano yan mga kuis, kinukuha ko yan, kaya pumasok ko ng batch 2. Pero ngayon batch 3 na ako. So ang batch 2 at batch 3 daw hindi daw nagkakalayo ng fair. Yo, ganun din naman yan. Pag batch 4 doon, medyo mababa na ang bigayan. No? Sabi naman ni Chill Ride Jose, ayos ito, tsagaan lang talaga para sa hamon ng buhay. Oh, mga kuis, tama yun. Tsagaan lang para sa hamon ng buhay. Si Ben Herana, sabi naman daw niya, wow, napagsabay mo yung hobby mo at work mo, idol. Nakarelate ako, bike to work din ako. FTB is the best bike for me, kahit saan pwede, pangharabas, long ride man o trail service or work. So yun mga kuis, ako napagsabay ko kahit mahirap. Pag mga siklista kasi talaga walang angal yan sa daan, pero usually na lang kung siyempre kung seseryosohin mo yung trabaho mo, pipiliin mo yung mas madadalian ka kahit papaano. Pero minsan kahit mahirap, kung wala talaga, kinukuha na natin yung booking na yun mga kuis kahit medyo mahirap yun. Sabi naman ni DJ Rino Show, ang sipag mo idol, ingat lagi. Yun, salamat. Sabi naman ni Dongzi Scrapper, ingat lagi idol, maraming barumbado sa kalsada. So tama ka dun mga kuis, maraming barumbado
sa kalsada, lalo na yung mga jeep or mga motorsiklo. So hindi naman maiiwasan yung mga kois, doble ingat lang talaga tayo mga kois. Sabi naman ni Makatang Siklista, ito Kapud Panda rin natin to mga kois, sabi niya gano'n, nice quiz, tagal ko na hinihintay ito, ganda kita, buhay Panda Rider, salamat. So yun, so siya nakaka-relate kasi kasama natin siya sa work. So mamaya yung iba ulit. So, Ang sarap. pinasukan tayo ng 93 pesos. McDonald's ang pick up. Ang ano natin, yung kaninang Santo Domingo, yung last deliver natin, last pick drop off natin. Kunin ko na to. Delayed 1 minute, pwede na to. Yung mga gano amount ng delivery fee, isan lang yung mga boys. Kaya pagka once na ano, kunin na natin kagad. Pantago po, Elmira. Split niya. Split ba? Ay, marami yan. Ano yan? Ilan yan? Yan lang yung amount. Ay, hindi. 1.7. Kala ko 1. Nalagyan na nila na ito ah. So bitin nyo ano, ballpen oh. Paano makapagsulat dito? Wala oh. Walang choice. Oh, paano ako magsusulat? Thanks. Alam ko nagpapatawa ka lang, iniwan mo talaga bike mo para ano? Ha? Para pasok na pasok yung joke mo ano. Naiwan yung bag niya nandun sa may tambayan. Tapos nandito na sa vendor. Ayun, binalikan niya yung ano niya. So, deliver muna tayo mga kois at parang nagbabadya yung ulan. Kasi malamig yung hangin. Tara. Sama natin si Carl. Carl? Dami mong kapangalan sa mga tropa ko. Sigor. Season pa kasi yun. Ha? Tsunami. Naka-Pixie. So pwede ka rin mag-deliver ng kahit Pixie. Kahit anong type ng bike, pwede. Yan o. Napapakitang gilas ka pa. Oh. Isa pa nga. Isa pa. Yun o. Yeah. Diretso lang ako. Sakto na to. Yan lang mama. Thank you. Serya. So naglagay na tayong plastic sa cellphone para hindi ma-contaminated ng tubig yung charging pin. Ano ba, beer? O ano, gin na may ano, pineapple gin? Oo. Pero taas. Oo. Kaya pala ano ka na eh, si Zero. Dito ako.
575. Boys, siguro isa't kalahating buwan na akong nagpo-foodpanda. Sa tuwing may rides kami, usually weekly, nakakapag-bike lang ako tuwing Sunday. Isang araw lang sa isang linggo, minsan wala pa. Pero dito sa foodpanda, halos araw-araw ako nagbabike. 2 shift, 5 hours, 5 hours. May mga times na hindi ako nakakapag-bike or hindi ako nakakapag-foodpanda, bilang lang sa kamay. Yun ay pinaka day off ko. So usually siguro ang tinatakbo ko kada sa isang araw na kilometro, more or less nasa 100 km. Hindi ko lang sure yun pero araw-araw yun sa loob ng, sabihin na natin na 8 hanggang 10 oras. Pero hindi naman lahat ng oras na yun nagpipedal ako. Pero kung tutusin, kung susumahin mo mga koys, sa araw-araw na nagbabike ako, kotang-kota na ako sa rides niyan araw-araw. At yun, sana kahit pa paano pumayat-payat na tayo mga koys. Dahil yun nga yung ating hobby ay pagbabike. Gusto natin pinagpapawisan tayo, pinagbigyan tayo ng trabaho, at the same time pagpapawis tayo mga koys. Yung moment pa nga na nasusunog na yung mukha natin dahil sa tindi ng init, babasa tayo sa ulan, natutuyuan tayo ng pawis. Ito, pinu-full time ko na to mga koys. Araw-araw, tawa ng Diyos, kapag 2 shift tayo, which is 5 hours, 5 hours, isang umaga, isang hapon hanggang gabi na yung mga koys. Foodpanda po. Apo. Kami ako alaga. Okay lang, mamadali naman hanapin. Ba't yung buckets ko na nandito? Puro mga bata. Buti tahimik lang sila. Naku, mukha ba tahimik lang ko? Apo. Sige po. Yes ma'am. Pali-palis na tayo, bigla tayo tinawag. 20 pesos. Ganyan lang panahon natin mga kakoys. Pero maganda doon, hindi tumutuloy yung ulan. $4.11 ma'am. Ay, hala. Kulang pala ng 5. Sandali na, babalik ako. Sige ma'am, okay na po. Kulang ng 5 pesos eh. Akala ko 10 yung Sige, okay lang ma'am. 5 pesos. Okay na yun ma'am. See, thank you Okay na. po. May tip naman ako kanina ma'am. Ah, thank you. Para hindi ka na umakit ma'am. Akala ko 10 pesos yung nadala. Okay po. Bike lane pala po. Panda po, 7885. Walang drinks na. Okay. Sir, nara sir. Yun. Isang ilaw natin mga koy. Kay Sir Jonathan. Okay po. Thank you po. 6165 Foodpanda. 3786. So mga koys, binaba na kaagad ako ng customer. 177 yung ano niya, charge niya. Lingan tayo 200, keep the change. Okay, tip natin, maabot na ng kulang-kulang 200 pesos. So magandang balita yun mga koys. Mga koys, tunay yung pawis namin, no? Ayan, no? Diyan mo mababakas yung main pagod. Buong ano ba, kada ride, kada delivery. Ano, gano'n ka na pre?
plus tip pa. Paano mo 500. ilan yung tip eh? Ano mo, palagay mo, gaano karami na? 100 plus na eh. 100 plus, yun. Hindi kasi ako nakadamit na ano eh, itong food panda. Ito po. Thank you po. Okay po. Thank Sure you, ako na thank lang. you. Sige. Yung mga kuis, double booking. So yung isa kanina sa guard, ngayon naman dito isa pa 63. So yung lady guard may tip na 3 900. 20 deliver. Oh, pupukulin mo ng 1,000. Oo. Sige, bukas na lang. 900 na si Kuwendel. So ako nasa 700 plus. Tapos may kulang-kulang 200 pesos na tip. So tapos na yung chip natin, kaya magre-remit na tayo kung magkano yung excess na pera natin. Mga kuis, di ba kanina wala tayong booking na pumapasok yung simula nung 9:30 hanggang 11 yata yun. Pero after nun mga kuis, pinasukan naman tayo ng sunod-sunod na booking, kaya nakahapo tayo ng 700 plus. Tapos yung pagka-break natin, hindi na tayo umuwi ng bahay, dire-diretso na tayo. Kaya sa pagpuputbanda mga kuis, talagang kailangan mo lang tiyaga. Manalig ka lang kung gusto mong kumita ng pera. Saka yun, huwag mo rin siguro papagurin sarili mo na sobra-sobra, na halos mapilay ka na sa kakapedal. So tayo naman, sanay tayo sa paguran, pero tao lang tayo, naubos din yung lakas natin. So magre-remit tayo dito sa 7-Eleven. Mga 200 plus lang yata yung i-remit natin kasi nakapag-remit na tayo kanina. Bali yung nasa wallet natin guys is 894. So i-minus na natin yung sahod natin na payment. I-minus natin yung 764. So mga nasa, so mag re-remit tayo ng 130. So anuhin na natin ng 150 o kaya 200 na natin para at least kung kulang man o sobra, mas maganda sumobra kasi para hindi na tayo cash block bukas mga kuys. Ayun mga kuys, ang sasahurin sana natin is 700 plus, diba? So nag-negative na siya. Bali ito na yung sasahur na nasa atin, nasa cash on hand natin. Bukas magre-reflect. At ito na, pauwi na tayo. Salamat sa pagsama sa ride natin mga kuys. At yun, sinamahan niyo ako mula umaga hanggang ngayon pag uwi. So ingat sa atin mga kuys. Salamat sa panonood at yun, kita na lang sa susunod na video. Okay, ingat, bye.